Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw na sa pwesto si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Kasunod ito ng pagkakadikit ng pangalan ni Cadiz sa isang contractor na nakatanggap ng daan-daang milyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatanong ng media sa palasyo, lumabas sa impormasyong nagbitiw na si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Does he still enjoy the President's trust and will he remain in the DOJ despite, again, these links and the claims that have been made against him? Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Walang ibinigay na detalye si Palace Press Officer Claire Castro kung tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni Cadiz o kung kailan ito inihain. Si Cadiz ang opisyal na ayon kay Ko ay pinaghatiran daw niya ng kickback para umano sa Pangulo. Sinabi rin ni Ko, si Cadiz ang nag-ayos ng pulong nila ni Pangulong Marcos kung saan pinagalitan umano siya ng Pangulo at pinagsabihang huwag pigilan sa hinihingi umano nitong 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Nagbitiw si Cadiz sa gitna ng ulat na may kaugnayan umano siya sa isang kontraktor na nakatanggap ng daan-daang milyong pisong kontrata sa Ilocos Norte, ang baluarte ni Pangulong Marcos. Yan ay ang JSJ Builders Incorporated. Base sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission, pag-aarian ng anak ni Cadiz na si Jose Gigantone Cadiz III. Siya may hawak ng 97% na shares ng kumpanya at pinagmula ng 35 million pesos na paid-up capital nito. December 2023, nag-register sa SEC ang JSJ Builders Incorporated. Higit isang taon matapos i-appoint ni Pangulong Marcos ang nakatatandang Cadiz bilang Undersecretary sa Department of Justice. Sa 2024 Annual Financial Statement ng JSA Builders Incorporated, walang kinitang kumpanya at nalugi pa na mahigit 9 million pesos. Base sa DPWH Transparency Portal, ngayong 2025, meron silang 5 infrastructure projects na nagkakahalaga ng mahigit 251 million pesos, lahat sa Ilocos Norte. Nang tanungin kung alam na ng Pangulo ang umanay kaugnay ni Cadiz sa kontraktor, ang sabi ng palasyo, As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Cadiz pero ang tanging isinagot niya, no comment na lang muna. Ang Department of Justice, bukod sa pagsabing naghain ng resignation si Cadiz, wala na raw ibang detalye hinggil dito. Hanggang nitong Lunes, pumapasok pa raw si Cadiz sa trabaho. Hindi rin nila ito iniimbestigahan. Ombudsman na raw ang magsasagawa ng investigasyon. We leave that to the discretion of the Ombudsman as to whether or not they will conduct an investigation on that aspect. Definitely, that is something that the Ombudsman has to look into. Given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement. And so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Ang pagbibitiw ni Cadiz ay kasunod ng mga naging resignation na iba pang opisyal na isinangkot ko sa budget insertions. Yan ay sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Undersecretary Adrian Bersamin, Undersecretary Trijib Olivar, gayon din si dati Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagamat nilinaw niya na hindi raw siya nagbitiw, kundi sinabihan daw na kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.